Good morning mga kababayan, at pakinggan naman natin ito ang nangyayari po sa Congress ngayon dahil si Kiko Barsaga mga kababayan ay sinuspende sa Ethics Committee dahil sa kanyang mga pinagkagawa mga kababayan. So pakinggan natin ito si Atty. Bueno kung ano ang kanyang opinion at masasabi mga kababayan, kung tama lang bang isuspende ang isang congressman na malaswa ang kanyang mga pinupo sa kanyang social media at may mga kaso pa siyang inciting to sedition mga kababayan. So pakinggan natin itong pahayag ni Atty. Bueno mga kababayan. It's a wonderful day today because Mr. Meow Meow has been suspended for 60 days. On this beautiful first day of December. First day of December at tayo ay binalagan ng isang suspension ng isang miyembro ng House of Representatives. So, tonight we will be discussing about the principles of ethics and accountability dito sa ating legislative branch of the government, and then we will try to discuss the decision of the Ethics Committee. Bakit binatawan na 60-day suspension itong si Meow Meow Barsaga? So, balik tanaw muna tayo, partner. Eto, maganda mong drum. Eto, maganda ano mo dyan eh. Maganda mong intro dyan. Eto dapat yung ano mo eh. Yan. Ang nakaraan. Parang di ko naririnig. Meron ba? Ayan o, may team song ka, partner. Okay. Parang Helen. So, alam nyo mga kayubi, ang kasong ito ay nagsimula nung si Ronaldo Puno, Deputy Speaker of the House, ay nagsampa ng reklamo sa Ethics Committee dahil sa magulong pag-uugali or disorderly conduct of Congressman Barsaga. At maraming dahilan kung bakit siya nagsampa ng reklamong napakagulong pag-uugali nitong si Congressman Barsaga. Unang-una, maraming nakita sa kanyang social media platform, yung mga account niya, na kung saan nakita sa mga post niya na siya ay may kasamang babae na halos hubot-hubad na. Yun, pala party tatangin sana kita babae lang naman pala kaso nakahubot-hubad tapos nakapalupot yung kanyang binti sa leeg ni Congressman Barsaga. Ito ay hindi magandang pangitain sa isang miyembro ng House of Representatives, sapagkat ito'y dinidestroy mo yung reputation ng isang miyembro ng House of Representatives. And you're also part of the House of Representatives. Yes, dahil ang isang miyembro ng House ay kinakailangan, even in their private lives, ay dapat sumunod sa tinatawag na code of conduct nila at yung ethical standards na sinasabi sa ilalim ng Republic Act 6713. At yan kahit wala ka sa loob ng House of Representatives, dapat kagalang-galang ka, mahinhin ka kumilos, at ang iyong paninalita ay dapat pinag-iingatan mo. Hindi yung paglabas mo ng House of Representatives ay meron kang katabing babae, halos ubutubad, nakapalupot sa'yo. May hindi magandang reputasyon ang ibinibigay mo para sa House of Representatives. Pero partner, I have a question. Wait, di ba dapat bago ka naging congressista o nung tumatakbo ka pa lang, alam mo na yan? Dapat alam mo na yung code of conduct. Diba? Oo, kaso mukhang hindi naman nakapag-aral to. Sabi, kick out daw to sa De La Salle University dyan sa Dasmariñas, Cavite. At mukhang hindi niya naiintindihan yung code of conduct and ethical standards ng mga public officials and employees. At isa pa sa dahilan kung bakit sinampahan siya ng reklamo ni Ronaldo Puno ng Antipolo ay sapagkat siya ay nakitaan din ng mga post sa kanyang Facebook na kung saan siya ay nagpakita ng maraming pera sa kanyang harapan at ito ay dinidisplay niya. Ito ay another violation of the code of conduct, sapagkat bilang isang mambabatas dapat maging role model ka na kung saan ay ipinakikita mo na ikaw ay bilang isang public official ay nagtitipid sa paggastos ng iyong mga pondo sa Kongreso.
Pero sa kabila nito, ang pinakikita mo ay mukhang paglulustay ng pera, nakadisplay ang katakot-takot na pera. Hindi ka naman nagsosole ng pera na galing sa flood control katulad ni Henry Alcantara. Pero sa kanyang post ay maraming pera ang kanyang ipinakikita doon sa kanyang retrato sa kanyang Facebook account. Yan napansin niya ni Ronaldo Puno. Okay. Plus, partner, naging vocal din siya against the government. Yan, particularly sa House of Representatives, no? Okay. Maraming mga seryosong bagay na dapat tinatalakay sa loob ng House of Representatives, pero itong si Kiko Miao Miao Barsaga ay mukhang very light lang ang turing niya sa mga opisyal at mga seryosong usapin sa loob ng Kamara. Ito ay hindi niya binibigyan ng kaseryosohan, bagkus ay kinikriticize niya pa ang kanyang mga kasamahan dyan sa Kamara. At kung matatandaan po ninyo, minsan sinundan niya pa si Congressman Sandro Marcos at tinutuya na kung nasaan ang kanyang tiyuhin at ano na ang kalagayan o estado ng kaso laban sa kanyang tiyuhin na dating Speaker of the House, which is actually a conduct unbecoming of a public official. Hindi pwedeng ganyan. So, yan yung isa sa mga tatlo sa mga nakita ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na talagang hindi nakatanggap-tanggap para sa Kamara ang pinapakitong magulong pag-uugali nitong si Kiko Barsaga. But as of latest, partner, nung nangyari yon, sabi naman niya tanggap naman niya. Kailangan tanggapin yan at napakaganda pa nga ng desisyon laban sa kanya sapagkat ito ay 60 araw na suspension na walang sweldo at allowances. At a repetition of the same offense ay mapapatawan na siya ng severe penalty. Perhaps pwede siyang tanggalin na bilang kongresista ng Dasmariñas, Cavite. Ulitin lang niya lang uli ang kanyang mga pinagagawa nung nakaraan. Definitely, he will be removed from office as a congressman District of Cavite. Mawawalan siya ng trabaho. Ayon sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na batawan ng 60-day suspension si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa pamamagitan nito ng botong 249 affirmative, 5 negative at 11 abstentions. Ang naturang hakbang ay kaugnay ng ethics complaint na inihaing laban kay Congressman Barzaga na mga dating kasama sa National Unity Party o NUP. Dahil ito sa umano'y hindi angkop na asal ni Congressman Barzaga bilang kongresista. Kabilang na ang pagpahayag sa social media pages nito na itinuturing ng House Ethics Committee na inciting to sedition o pag-uudyok sa publiko na mag-alsa laban sa pamahalaan. Gayon din ang sinasabing indecent photos o mga hindi angkop na larawang ipinopost nito sa kanyang social media account. Ay naman kay Congressman Barzaga, tinatanggap niya ang rekomendasyon sa kanya ng House Ethics Panel at nanindigan naman itong dapat papanagutin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa mga krimen nito. Barzaga of the 4th District of Cavite, guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barzaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I'm in... Mga kababayan, 60 days without salary, without any compensation sa Kongreso, sa gobyerno. Tama lang mga kababayan. Sa inyo mga kababayan, tama lang ba? Ang desisyon ng Kongreso ni sa ipatawan na 60 days suspension o dapat mas mahaba-haba pa?
dahil sa kanyang mga pag-uugali. Kulang ng GMRC ito ata mga kababayan. GMRC ito si Kiko Barsaga mga kababayan, kaya yung kanyang pinsan na si Cap Nino Barsaga ay galit na galit sa kanya mga kababayan, dahil dito sumabi sa mga DDS mga kababayan. So please comment down below mga kababayan, tama lang ba na siya ay nasuspended ng 60 days or more pa mga kababayan. Pero may warning sa kanya na kung uulitin niya pa ulit ang ganon mga ganyang ginagawa sa Kongreso ay sigurado may expel niya siya sa Congress kababayan, kasi yung mga kanyang ginagawa ay hindi kanais-nais at hindi naging good example sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan ngayon ay ang akala ng mga kabataan ngayon ay tama lang ang kanyang ginagawa mga kababayan. So tama ang desisyon ng Congress na siya i-suspend sa kanyang mga ginagawa, at para wala siyang respeto at wala siyang parang ang sa isip niya ay siya ay laging tama mga kababayan. Kaya maraming salamat sa mga congressman na bumoto. Halos lahat na congressman ay bumoto mga kababayan. So tama lang na maparusahan siya. So sige mga kababayan, dito na lang tayo. Bye-bye. God bless us all. Please comment down below dyan mga kababayan, and please like and share ang ating maliit na video. Maraming salamat po.